ng Diyos? Naramdaman niyo po ba yung init ng presensya ng Panginoon? Amen. Purihin ng Panginoon na ang bawat isa ay nalilito ngayon. Tuloy nga po na pagpapalaw sa bawat isa na makita yung kapatid natin na nagpapatuloy. Ang last week po, hindi na last week, yung last week. So, natapos po tayo sa ating series ng financial breakthrough. Ano po ba? Sino po dito nakaranas ng shift sa kanilang finances, ng pagbabago sa kanilang financial na pamumuhay? Yes. Sino po? Nasa kamay? Merong nagbago ng isipan, merong nadagdag, merong hinanap kung ano yung skills niya, merong naturuan ng tamang management na kanilang financial na buhay. So, maraming ginagawa ang Panginoon sa buhay natin, from healing to financial breakthrough, at ngayon naman papasok tayo sa panibagong serye ng ating pong pag-aaral. Okay? Sino po sa inyo, nung bata siya, talagang tuksong-tukso siya na lumapit sa apoy at paglaruan ito? Naranasan niyo din po ba yan? Yung pag nakakita tayo ng bonfire, tama ba? Nilalapitan natin, dinadagdagan natin ng dahon, tapos nilalagay tayo ng stick, tapos papasukin mo yung katabi mo. Ganyan, ano? So, hindi natin maiwasan, ano? Kapag nakakakita tayo ng apoy, kahit pagka brown out, no? Merong apoy, may kandila, pinagkalaban talaga natin. Pero ano ginagawa ng nanay niyo pagka naglaro kayo sa ano? Ha? Pinapalo, pinapagalitan, pinagbabawalan, pinagbabawalan tayo. Nung isa, ako sa kayong kaklase ko, naglalaro kami sa bonfire. Tapos nagagalit yung, sa siga. Nagagalit yung nanay niya. Sabi niya, mama naman pinapahiya mo ko. Kasi nga, iihi ka na naman sa higaan. Sabi ng nanay, diba? Pagka po tayo ay naglalaro daw ng siga, umiihi daw sa higaan. Sabi ng kaklase ko, mama naman 21 na ako sabi. So, joke lang po yun. Ayan, so, may mga dahilan yung magulang natin kung bakit tayo nila pinalalayo sa apoy. Ano ba? Tingnan natin ano ba yung nature ng fire. Nabasa ko po sa isang article patungkol sa US po ito, na article. Dahil araw-araw daw po sa US ay merong sunod na nagaganap. Hindi nila maiwasan, talagang laging meron. So, pinakita po nila doon, ano ba yung nature ng fire bilang babala sa mga tao na mahilig paglaruan yung mga apoy-apoy na yan. So, una, ang fire po ay mabilis. Mabilis kumakalat. Si Ace po, minsan nalala ko, nagkukwento siya, nagsiga siya doon sa lumang lupa nila sa Miraben. Tama ba? Tapos, hindi niya nakalimutan niya na yung damo tuyo. Nagsiga po siya. Ilang saglit lang gumapang yung apoy. Kasi mabilis yung apoy gumapang Ano po? Kaya nga, ayaw ng magulang natin na paglaruan natin. Pangalawa, yung apoy po ay mainit. Tama. So, kapag hinawakan mo yan, ikaw ay masasaktan. Pangatlo, ang fire ay madilim. Sa una, maliwanag. Pero kapag napuno ka na ng usok niyan, wala ka na makikita kung hindi ka dilim. Okay? And next, ang sabi po nila, fire is deadly. Nakamamatay ang apoy. Okay? So, hindi ito dapat na pinaglalaruan. Kung gagamitin mo natin to, dapat may tamang instruction kapag ginagamit mo natin ang apoy. Kaya nga, ang resulta po nito sa bawat isa sa atin, pag nakakakita tayo ng apoy, medyo cautious tayo, no? Iniiwasan mahawakan kasi mainit. Ano pa? Iniingatan natin na mapaglaruan, and kinakatakutan at higit sa lahat, inaapula. Yan ang initial reaction ng tao kapag nakakakita siya ng malaking apoy. Inaapula. Okay? But today, mga kapatid, gusto ko ipakilala sa inyo ang isang bagong apoy. Handa na po ba kayo? Isang apoy na hindi lang basta puwersa o enerhiya. Isang apoy na hindi lang basta damdamin or passion. Apoy na hindi lang basta revival para sa church. Okay? Ito pong klase ng apoy na ito ay apoy na
pinag-iinit, pinalalaki, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng liwanag sa bawat isa. Amen? At higit sa lahat, hindi po ito dapat inaapula. Itong klase ng apoy na po ay hindi dapat inaapula. Ang sabi po sa Acts, chapter 2, verse 3, Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. Ito po'y panahon ng Pentecostes, kung saan habang nagsasalita si Pedro, bumaba ang apoy ng banal na spirito sa bawat nakikinig at tumatanggap sa salita ng katotohanan ng Diyos. Okay? A fire who is a person, the third person of the Trinity. Sino po siya? The Holy Spirit. Kilalanin po natin ang banal na spirito sa umagang ito, isang apoy na dapat hindi natin pinapatay sa buhay natin. Amen? So, ngayon po papasok tayo sa bagong serye ng atin pong pag-aaral. Na po, another breakthrough para sa bawat isa sa atin. Basahin niyo po natin. Nag-aanap, nag-aapoy, naglalagablab para kay Jesus. Again, nag-aanap, nag-aapoy, naglalagablab para kay Jesus. Sino po ditong handa na mag-alap, mag-apoy, at maglagablab para kay Jesus? Parang wala naman. Parang hindi ganun yung Parang hindi ganun. Sino po dito handa ng mag-alap, mag-apoy, at maglagablab para kay Jesus? Amen! Yun yung may breakthrough. Ano po? Yung sa pagsasalita pa lang, naririnig na. May conviction na. Yun yung breakthrough, mga kapatid. So, ngayon po, dadako tayo sa ating panibagong serye, Spiritual Breakthrough. Kung dati, pinagpalahan ng Diyos financially, kung dati, naranasan mong pagkilos ng Diyos sa iyong physical health, mental, emotional health, ngayon naman, gusto ng Diyos na yung spiritual na buhay ay sumagana sa lahat ng aspeto. Amen. Ang title po ng ating mensahe, The Power of a Worshipful Heart. Let us pray. Purihin ka, aming dakila, banal, makapangyarihan, walang katulad na Diyos. Hallelujah. Ika'y nabig sa Panginoon. We honor your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy ka pong manahan, Panginoon, sa puso at sa buhay ng bawat isa. We ask, Holy Spirit, that you do your ministry to each and every one of us. Buksan mo ang pintuan ng langit, Panginoon. Ibaba mo ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan ng Diyos. Iparanas mo ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa namin. Tinataas po namin ng Diyos. Mangyari ang dakilang kalooban dito sa aming kalagitnaan, sa lugar na ito, Diyos. Mangyari ang dakilang kalooban mo sa buhay namin, kagaya ng katuparan ito sa langit po. Kung saan walang kasamang nilalang na tumanang dito, Panginoon, sa iyong salita. Mangyari ang kalooban mo, Diyos. Purihin ka, sabay ka sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 The power of a worshipful heart. Ang panalangin po at ang pagpupuri ay mga powerful weapons ng mananampalataya. So, kung meron tayong weapon for battle, tayo po mga mananampalataya, ginagamit po natin ang panalangin at pagpupuri para po mapagtagumpayan anuman yung circumstance ng buhay po natin. Okay? At pagtingnan po natin, yung prayer po, sino po dito laging nananalangin? Amen. Yung kahit anong panahon, nagagawa natin manalangin. Kasi alam nyo yung panalangin, madali po yan gawin. Tututusin na. Para sa isang mananampalataya, madali pong manalangin, ano man ang sitwasyon. Pag pinag-usapan po natin yung pananalangin, ito ba'y pakikipag-usap natin sa Diyos? Tama po ba? So, kahit palit ang sitwasyon, magagawa ko na pag-usap sa Diyos. Lord, ano ba kung nangyayari sa buhay ko? That is prayer. That is communication with God. Tama? Yes. So, kahit anong sitwasyon sa buhay, mas madali ang manalangin.
Pero kumusta po yung ating pagpupuri sa Panginoon? Ang sarap magpuri sa Diyos kapag nakapasa ka sa exam. Praise God! Nakapasa ako sa board exam, nakapasa ako sa finance, honor ako. Ang sarap magpuri sa Diyos kapag yung breakthrough sa business mo dumating na. Tama po ba? Kapag dumami yung customer at tuloy-tuloy na marami yung customer, ang sarap magpuri sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Pinagpapala niya ang aking negosyo. Ang sarap magpuri sa Diyos kapag malakas ang iyong katawan. Amen. Wala kang sakit. Purihin ang Diyos. But, there are circumstances in life na hindi lahat ng perfecto ang buhay na tao. Ano po ba? Sino sa inyo nakaranas na ng bad day sa buhay niya? Parang lahat tayo, di ba? Meron tayong bad day in life. Ang tanong, kapag dumadanas ka ng pangit sa buhay mo, nagagawa mo bang purihin ang Diyos? The difference between prayer and worship. Ang prayer, pwede mong sabihin sa Diyos lahat ng gusto mong sabihin kahit na ano man ang sitwasyon. Salamat po, Lord, or Lord, bakit ganito? Panginoon, saan ako nagkulang? Panginoon, patawarin mo. Ano man yung sitwasyon ng buhay, nagagawa natin lapitan at kausapin ng Diyos. Pero sa pagpupuri, ito po yung pinagkaiba. Ang pangit na sitwasyon, pero kailangan mong ideklara na mabuti ang Diyos. Ang pangit ng kalagayan mo, pero kailangan mong ideklara na ang Diyos ay nagpapala. Amen. May sakit ka, pero kailangan mong sabihin na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. That is worship. So, honestly, dumadating ako sa punto ng buhay na hindi sa lahat ng pagkakataon gustong-gusto ng katawan ko na magpuri sa Diyos. Naranasan niyo po ba? May mga pagkakataon lalo na ang pinakapangit ng pagkakataon. Kung kailan ako worship leader, saka kami magtatalo mag-asawa. Tatayo ako dito sa harapan, bago ako tumayo, nagtalo muna kami. So, paano ko ngayon mag-worship sa Lord? Paano ko ngayon nakakain yung tao na magpuri sa Diyos? Ang sama-sama ng damdamin ko, ng pakiramdam ko. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, it is a good day to praise God. But, sabi ng Biblia sa atin that we should worship the Lord every time. Anumang sitwasyon, in all circumstances ng buhay natin, dapat nating purihin ang Diyos. Even when things go wrong, mga kapatid. Napakahalaga po na tayo ay may puso na nagpupuri sa ating Panginoon. Sinong nagnanasa ng spiritual breakthrough? Amen? Simulan po natin sa worshipful heart. At sa umaga po ito, nais po ng Diyos na matutunan natin ang sagot sa spiritual breakthrough sa pamamagitan ng isang kilalang pangyayari sa Biblia na mababasa po natin sa Acts chapter 16, verse 25 to 28. Babasahin ko po yung English and then babasahin niyo po yung Tagalog. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. When the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." Sa Tagalog po, Nagising ang bantay ng bilang buwan at nang makita niya sa paas ang mga pinto, nangangalanan
familiar sa verse na to? Una. Sino? Yan. Sino? Wala na. Ano ba yan? Kailan mo nasulat yun? So, yan po ay, makikita po natin sa story, may dalawang bida. Sino po yun? Si Pablo at si Silas. Okay. So, para po maunawaan natin ang lubos, itong story na to. Marami po kapag tinitignan tong verse na to, ang focus po nila is yung naganap after na magpuri at sumamba nitong dalawa. Okay? Yun yung focus nila. But I would like you to see yung different side ng story. Okay? Kung bakit naganap yung kakaibang pangyayari na yun sa loob ng bilangguan. At bago po yun, nais kong kilalanin muna natin sino nga ba si Pablo at si Silas. Okay? Una, kailangan po natin maunawaan bakit naganap yung pangyayari na yun sa loob ng bilangguan. Si Pablo po, siya po ay apostol ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil, tulad natin. Tama po ba? Nakarating po yung mabuting balita sa pamamagitan nila. Kaya po yung nakarating sa atin, mga kapatid. So, salamat po sa buhay ng kapatid natin na to, na nagpagamit kay Kristo upang makarating sa atin ang mabuting balita. So, he was a servant and slave to Jesus Christ. Yan po yung lagi niya dinideclare sa kanyang sarili. Siya ay alipin ni Kristo. Siya po ay founder ng several churches in Asia Minor and Europe. So, hindi lang po siya basta founder, but a church builder. Okay? Kaya po meron tayong mga books sa New Testament. Kung titignan niyo po, ano-ano po yan? Corinthians, Romans, Ephesians, ano pa? Thessalonians, Colossians, ano pa? Genesis. Meron po talaga tayong Genesis, pero Old Testament po yun. Sa New Testament po yan, meron po tayo Philippians. Those are places kung saan dinala ni Pablo yung mabuting balita. Okay na po, nabibigyan mo pa tayo ng linaw. Kaya pala nandun yun sa Biblia, no? Doon po dinala ni Pablo ang mabuting balita. Actually, siya po ay writer ng 13 books sa New Testament. Okay, so 13. And ano pa? He was led by the Spirit throughout his entire missionary journey. Humarap po siya sa matinding persecution at paghihirap para sa Panginoong Jesus. But because he was led by the Spirit, nagpapatuloy na maglingkod sa ating Diyos. Amen? Sino naman po si Silas? Si Silas po is an early Christian prophet. Sa New Testament, siya po ay may gift ng prophecy. Kaya po siya tinawag ng early Christian prophet. Okay? So, siya po ay key partner ni Paul sa kanyang second missionary journey. Kaya, nagkasama po sila ni Pablo nung kanyang second missionary journey. Nung una, si Barnabas. Barnabas yung kanyang kasama. So, naghiwalay sila, and then nung pumili siya muli na makakasama, si Silas na po yung napili niya. Okay? And he was a faithful brother in Christ. Siya po ay, katulad ni Pablo, nagbata ng matinding hirap at persecution para kay Kristo. Also, led by the Holy Spirit sa mission kasama si Pablo. So, kung paano nagpa-travel si Paul sa iba't ibang bahagi ng Asia Minor at Europe, ganun din po si Silas, kasama niya po yan. Siya po ay leader sa Jerusalem Church and encouraging believers and Gentiles na magpatuloy po sa kanilang pananampalataya. Sa isang sulat po ni Pedro, binanggit din po yung pangalan ni Silas. Dahil sabi niya, siya po ay faithful brother in Christ na nag-encourage sa mga churches, okay? na huwag magpatalo sa mga persecution na dumarating sa kanila. Ngayon, nakita natin kanina sa verse na itong dalawa na ito nasa bilangguan. Tama po ba? Anong nangyari bago po sila nabilanggo? So, bibigyan ko kayo ng brief story bakit ba nabilanggo itong dalawa na ito. Okay? Si Pablo at si Silas, bago po sila naaresto, sila po ay nagkakalat ng mabuting balita sa kabuuan ng Greece noong panahon po na yan. And by that time, sila ay nasa Philippi. Okay? Sa Philippians. Yan yung sinasabi ng Filipos.
Sa Bible, makikita niyo po yan, Filipos. So, nandun po sila sa Philippi, and then, habang sila pinangangaral, na-encounter po nila itong isang batang babaeng alipin na pinananahanan ng spirito ng divination or fortune telling. Sino po sa inyo nakapagpahulan? Ayaw aminin. Nagbayad ng 50. Ayaw aminin. May dala-dala pang card, sarili niya. Iba dati nagpapahula tayo sa palad natin. May teacher ako nung high school, gano'n siya. Hindi ko alam na nakuhula siya, tapos bigla niya ako nilapitan. Tara, babasahin ko yung palad mo. Sabi niya ngayon sa akin. So, pero ano po yun, nire-renounce po yun. Nung ako po yung first na nag-encounter, pinadeliver ko po yun. Dahil may spirit yun eh. Dahil may spirit yun na ipapasa sa atin. So, another topic, hindi to. So, again, ito pong babae na to, na batang nakasalubong nila, ay possessed ng spirit of divination, fortune telling. Okay? At ilang araw na sinusundan po niya si Pablo at si Silas sa kanilang pangangaral. Sa kanyang pagsunod, lagi po siyang sumisigaw. Sila ay mga lingkod ng kataas-asang Diyos. Sinisigaw niya po yan kay Pablo sa kay Silas. Ipinapangako nila si Jesu Cristo. Kung siguro kung 2 days lang na ginagawa niya yun, baka hindi naman maiinis si Pablo. Pero sabi ko kanina, several days, sinusundan niya po yung dalawa at dinidistract niya yung kanilang ministry. So, si Pablo medyo nainis na sa kanya. At sa kainisan po ni Pablo, nilapitan niya yung babae, kinumand niya yung spirit na umalis dun sa batang babae. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Spirito na panguhula. Okay? At lumayas na yung spirito na yon sa batang babae. Okay na, tahimik na sila. Akala ni Pablo tapos na rin. Nung lumayas yung spirito sa babae, galit na lumapit sa kanya yung may-ari dun sa batang babae. Again, yung bata po is slave. So, sa ancient Roman times, uso po yung bilihan ng alipin. May bumili dun sa bata. Okay? So, ngayon, yung may-ari sa kanya, galit na galit kay Pablo at kay Silas. Kasi, pinalayas niya yung spirito ng panguhula, wala na tuloy silang kita. Wala na silang income. Pinagkakakitaan kasi nila yung batang babae sa panguhula niya. So, ang ginawa po niya, noong mga tao na ito na nagmangay-ari sa babae, inakusahan tong dalawa. Okay? Sabi po, hinila sila papunta dun sa plaza, iniharap sa mga otoridad, at pagkatapos sabi nila, itong dalawang to, nagkokos ng kaguluhan sa lungsod. Sila yung mga Hudyo na nagkakalat ng maling kultura sa mga Romano. Yan yung accusation sa kanila. Sila yung mga Hudyo na nagpapakalat ng kulturang Hudyo na hindi katanggap-tanggap sa mga Romano. At dahil doon, yung mga tao sa paligid naki-join. Mga marites, no? Naki-join sila. Noong palang times ng Book of Acts, may marites na. Narinig nila yung maguluhan, so naki-join sila. Inakusahan din nila si Pablo at saka si Silas. At yung mataas na pinuno, siyempre, nagpakita ng ilas yun sa dami ng tao. Yung mataas na pinuno, ang ginawa, hubaran sila, paluin ng pamalong kahoy, dinala sa kulungan, itinapon doon, at ang kabilin-bilinan niya sa bantay, huwag mong palalabasin ng dalawang yan, bantayang mabuti. So dahil yun ang utos na bumaba sa bantay ng kulungan, ang ginawa ng bantay ng kulungan, dinala sila sa pinakamalalim na bahagi, pinakaloob na bahagi ng piglitan. Alam niyo po yung pinakaloob na bahagi ng kulungan? Yun yung kung saan nandun yung mga notorious. Tama ba? Kung saan nandun yung mga notorious na killer or criminal. Nandun po yun. So, itong dalawang to, dinala po sa pinaka-loob na bahagi ng kulungan. At hindi lang yun, nilagyan ng tanikala sa kanilang mga paa. So, makikita po natin yung story na yan sa Acts chapter 16, 16 to 24. Baka akala nyo, gawa-gawa ko lang. 16 to 24. Balikan po natin yung verse 25. Ito na.
nung nasa kulungan na po yung dalawa, nasabi ko dyan, about midnight, Paul and Silas were, ano daw po? Praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. About midnight, nung sila po'y nabilanggo, pagkatapos po silang maakusahan ng mali, okay? Hinubaran, hinampas ng pamalong kahoy, inilagay sa pinakadaog na piitan, nilagyan ng tanikala. Lumipad ang aming team at natagpuan. Si Pablo at si Silas, nananalangin at nagpupuri sa Diyos. Amen. Paano yun? Parang open. Pagkatapos mong maakusahan ng mali, binugbog, ikinulong, nilagyan ng kadena. Natagpuan yung dalawa, nananalangin, at nagpupuri sa Diyos. Itong dalawang to, tingin ko meron silang valid reason para magalit sa Diyos mo oras na. Why? Ano ba ginagawa nila sa Diyos? Sa kwento ko kanina. Kumaano po sila doon? Ha? Nag-share ng gospel. Ibinabahagi nila si Kristo. Nung sila po'y nabugbog, na-persecute, binabahagi ko din si Kristo. Lord, bakit naman ganito yung nangyari sa amin? Pagkatapos namin, sundin yung kalooban mo. Tapos ganito pa yung magiging kalagayan namin dalawa. Di ba pwede naman? Tama po ba? Pwede naman. Pero, sila po ay nanalangin at nagpuri sa halip na magreklamo sa Diyos. Amen. Pinili nila yung choice na maging worshiper sa halip na maging complainer sa harap niya. That is because alam nila, kilala nila ang Diyos na kanilang pinag-inuman. Amen. So, itong dalawang to, kahit mahirap, okay, yung kanilang nararanasan ng oras na yun. Hindi naman sila kasing lala ng mga kriminal na katabi nila. Wala silang pinatay, wala silang ninakawan na tao nung pagkakataon na yun. But still, yung parusa na naranasan nila, katumbas ng mga kriminal na yun. Ano? So, tingnan natin, paano ba naging posible sa dalawang to na sa kabila ng circumstansya, nagpupuri at nananalangin pa rin sila sa Diyos. Una, isang bagay na meron ng dalawa na to, o ilang bagay na meron ng dalawang to sa pagkakapareho. Both of them lived a Holy Spirit-led life. Again, pareho silang nabubuhay sa leading ng banal na Espiritu. Hindi magagawa ng isang tao na walang leading ng Holy Spirit na magpuri sa Diyos at kilalanan ng kadakilaan ng Diyos kung nasa mahirap siyang sitwasyon, kung wala ang banal na Espiritu sa buhay mo. Hindi mo yun magagawa. Hindi yun posible na magawa ng tao. Ang banal na Espiritu nagtuturo sa iyo na ang Diyos ay dakila, na si Kristo ay dapat purihin kahit na ano pa man yung sitwasyon mo sa buhay. They were living and walking in the instruction of the Holy Spirit. Buong buhay nila. Buong pagkakataon na sila'y nakakilala kay Kristo. At para ma-overcome mo yung hardship na yon sa buhay na yon, sa buhay na yan na meron tayo ngayon, para mapagtagumpayan natin, kailangan Spirit-led po tayo lahat. Spirit-led yung bawat isa sa atin. So, imbes na sabi ko nga kanina, because they were led by the Spirit, tinuruan sila ng banal na Espiritu na magpuri sa Diyos, imbes na magreklamo. Tinuruan sila ng banal na Espiritu. Kaya pala sila nagpupuri sa kabila ng kanilang sitwasyon. Hindi po sila nag-seek ng rescue sa Lord. Hindi. Hindi po sila nanalangin sa Diyos para baguhin ang kanilang sitwasyon. Naniniwala po ba kayo doon? Mamaya makikita natin kung ano yung ibig sabihin. Hindi po sila nanalangin at nagpuri sa Diyos para ang Diyos ay alisin sila sa sitwasyon na yun. They prayed and they worshiped because they were enjoying the presence of God. Na nasa
kahit anong lugar man, kahit anong sitwasyon man, basta naroon yung presensya ng Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan. Tama po ba? When we worship, nare-realign yung ating spirit ho sa spirito ng Diyos. Nare-refresh yung ating isipan. Nakakatakbo tayo ng unspeakable joy and indescribable peace kapag nare-real yung presensya ng Diyos. Hindi tayo sa lahat ng pagkakataon ay nagpupuri sa Diyos para, Lord, baguhin mo na sitwasyon ko. Alang-alang sa pananampalataya ko sa'yo, tanggalin mo to. Hindi. Even Jesus Christ, nung lumapit siya sa Panginoon, Ama, hindi ang kalooban ko. Hindi ang kalooban ng magana. Mahirap yung sitwasyon na kinalagyan niya. Malapit na siyang mamatay ng oras na niya. Pero ang panalangin ni Kristo, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ang magana. Pangalawa, both of them worship and pray because, ano mo nakalagay niya? It was a lifestyle. Naniniwala po ba kayo na lifestyle nila yan? Paano mo nasabi? Isang beses lang. Hindi po nila ito isang beses lang na nagawa sa buhay nila. At hindi rin ito yung first time na ginawa nila yung bagay na to. Naniniwala po ako that it was a spiritual discipline na meron si Pablo at si Silas. They were enjoying the presence of God. Ito'y practice na ginagawa na nila ever since tinanggap nila si Jesucristo sa buhay nila. Amen. Pag spirit-filled po ang believer, okay, lifestyle niya na magpuri, mag-devotion at sumunod sa kalooban. Hindi po hakayaan ng banal na spirito na hindi natin gagawin ang pagpupuri sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos. Amen? Okay? So again, kapag ang isang mananampalataya ay spirit-filled, sabi ko kanina, they were led by the Spirit. Tama po ba? Nabasa niyo na po ba yung New Testament? Sino po nakabasa na ng New Testament? Okay. So kung nakikilala po natin si Pablo, kasi si Silas, iyan lang halos yung story niya sa New Testament. At sumunod, binanggit na lang po siya ng ilan sa mga apostol. So si Pablo po, ang kanyang storya, minsan no, siya may pupunta ng Bithynia para mangaral ng salita ng Diyos. The Holy Spirit, sabi ko, the Spirit of Jesus warned him. Ibig sabihin, sumusunod siya sa Spirito ng Diyos. Ang ba? Kinausap siya ng banal na Spirito, Pablo, huwag kang pumunta yan. May kapahama ka ng president. So, yung buhay po ni Pablo ever since is Spirit-led. Okay? Kaya po, naging posible sa kanila na sa sitwasyon ito ay magpuri pa rin at manalangin sa Diyos. Because, hindi po naghahanap ng tamang lokasyon ang pagpupuri sa Diyos. Hindi kailangan, tara mo tayo church para makapagpuri ako sa Diyos. Kasi hindi ko magawa sa bahay. Ang dami kong distraction. Ayoko magpuri dyan kasi masikip dyan sa church na yan. Puno-puno na. Hindi ako makapag-stretch ng kamay. Hindi ko magawang magpuri sa Lord kapag nandiyan ako sa church na yan. Hindi po. Ang tamang puspos ng Espiritu ng Diyos, kahit saan dako, kahit anong oras, kahit anong panahon, may panahon magpuri sa Diyos. Amen. Amen. Hindi namimili ng time or location. And they were living in the Spirit. They were living in the Spirit. Yung presence po ng Lord, naging comfort zone na ng dalawa na ito. Sino po sa inyo ang comfort zone niya yung kanyang higaan? Sino po sa inyo ang comfort zone niya yung kanyang tahanan? Pastor, mag-online na lang ako, hindi po ako lumalabas ng bahay namin eh. Pastor, mayroon ako sa online kasi hindi ko po maiwan yung comforter ko. Kailangan po kasi dala-dala ko to sa lahat ng oras. Hindi po ako hindi po ako mapapanatag na wala ito. Ito pong dalawang to, si Pablo at si Silas,
The Holy Spirit's presence have become their comfort zone. Hindi sila papayag na porkit nasa kulungan sila, hindi nila mararanasan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Ito po yung nakakalungkot sa maraming mananampalataya. Maraming mananampalataya po ngayon, baliktad. Hindi sila sanay na nararamdaman ang banal na Espiritu sa buhay. Sanay po ba kayong maranasan ang Holy Spirit sa buhay? Kaya tuloy pagka nakakaramdam sila ng kilabot, parang bago ito ah. Para pag pumasok sila sa church, tas ang taas ng boses ng worship leader kanina, kinikilabutan ako, ito ba yung Holy Spirit? Ano ba yung pakiramdam na mayroong Holy Spirit? Maraming mananampalataya na hindi alam kung ano yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kabaligtaran na nangyayari sa buhay ni Pablo at ni Silas. Yung dalawa na to, hindi papayag na hindi nila mararanasan kahit sa lugar ang Espiritu Santo. Pero tayo, karamihan sa atin, hindi kilala ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay. Why? Kasi walang spiritual discipline. Sino pong nagnanais na makaranas ng breakthrough sa inyo? Amen. Pinapakilala ko po sa inyo ang Diyos na nagdadala ng breakthrough sa bawat mananampalataya. Hingin natin, makasanayan natin na lagi natin siyang nararanasan sa buhay natin. Amen. Araw-araw, ano man ang yung ginagawa, balikan po natin, ano? Itong dalawang to, because they were filled with the Holy Spirit. Worship is their only reasonable response to God's greatness. Wala nang iba. Yun lang, yung kanilang magbabalik sa Diyos, kundi yung pupurihan ang ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians 5:18-20, and be not drunk with wine. Wherein is, it says, but be ano daw po? Filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Give Him thanks, kailan? Always, for all things, unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Nung sinulat po ito ni Pablo, siya po ay under house arrest sa Roma. Nakakulong yung tao nagsulat nito. Encouraging every believer sa church ng Efeso na magpatuloy, mapuspos ng banal na Espiritu, umawit ng papuri sa Diyos, magpasalamat sa lahat ng panahon. Nakakulong yung sumulat yan. Puspusin natin ang ating sarili. Hingin natin sa Diyos ang kapuspusan ng banal na Espiritu if you want to experience a spiritual breakthrough. Spiritual breakthrough, mga kapatid, is a product of commitment and consistency. Hindi po ito milagro. May mga times na bababa yung miracle ng Lord. Pero kapag pinag-usapan natin ng breakthrough, tandaan nyo, even yung financial breakthrough nyo, kailangan ng consistency and commitment. Tama po ba? Yes. Lahat ng breakthrough dapat may commitment at consistency. Most of the times, yung spiritual discipline ng believer yung nagdadala sa kanya sa breakthrough. At yan po yung dapat natin i-develop sa buhay natin. Spiritual discipline. At kay Pablo at kay Silas, naging buhay na po nila ito, mga kapatid. Nahanapin yung pagkahari ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos. Na manalangin, na magpuri, sumamba sa lahat ng panahon. Buhay po nila yung ginagawa nila. Sumunod sa leading ng banal na Espiritu.
kung nagnanasa tayo ng spiritual breakthrough, let us start creating a habit of prayer and worship. Yung attitude po ng surrender sa Holy Spirit. Kailangan magpasako po tayo sa banal na Espiritu. Pangalawa, nais ko pong maunawaan natin sa storya po ni Pablo at ni Silas, the power of spiritual discipline. Naniniwala po ba kayo na ang pangyarihan ng banal na Espiritu ay hindi kayang limitahan mo na? Amen? Kung gugustuhin ng banal na Espiritu ang ibabagay ng apoy sa bawat isa sa inyo, gagawin niya sa bawat isa. Na kung nanalisin ng banal na Espiritu na dumalo yung tubig na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa inyo, magagawa niya sa bawat isa. Parang hindi tayo kumbinsido. Siguro dito tayo nagkukulang sa paniniwala na magagawa ng banal na Espiritu yung bagay na yun. Naniniwala ko ba kayo? It is my conviction. I know and I believe that we cannot limit the power of the Holy Spirit. No one can limit the power of the Holy Spirit. Kapag ginusto niyo bigyan niya ng apoy ngayon, bibigyan niya ng apoy ngayon. Amen? Amen. But, merong difference sa taong merong spiritual discipline. Hindi mo kayang limitahan ang banal na Espiritu. Subalit iba ang tao na may disiplina sa kanyang spiritual na buhay. Nasabi sa verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were, ano daw po? Shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's bonds were unfastened. Habang nananalangin at nagpupuri itong dalawa na to, napuspos ng Santong Espiritu, merong kakaibang nangyari sa loob ng kulungan. Supernatural thing happened sa loob ng kulungan. And, sabi dyan, it happened, ano po? Suddenly. Suddenly. Bigla. Wala warning. Pag sinabi natin suddenly. So, hindi alam ito ni Pablo at ni Silas na magagano. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And, ano po? Immediately, mabilis lang. Mabilis lang. Bumukas yung mga pintuan. Next, and, ano po? Everyone's bonds were unfastened. Hindi lamang yung talikala ni Pablo at ni Silas ang nasira, kundi ang talikala ng lahat ng nakakulong na kasama nila. Purihin ng Diyos. Hallelujah. And this is what I'm saying nung sinasabi ko yung spiritual discipline. It was a divine intervention from the Lord. The Holy Spirit is a gentleman. Hindi niya po papasukin yung lugar kung saan hindi siya winwelcome. Hindi niya po pinagpipilitan ang kanyang sarili sa taong hindi siya willing na gawin. Kapag ayaw mo pakialaman niya yung aspeto na ito ng buhay mo, and then yung grace ng Lord, pero hindi niya pakikialaman yung aspeto na yun ng buhay mo. Bahala ka. The Holy Spirit is a gentleman. But, sa story ni Pablo at Silas, walang warning, kumilos ang Diyos habang sila'y nagpupuri at sumasamba sa kanya. Nananalangin at sumasamba sa kanya. Kumilos ang Diyos sa pagkilos na hindi nila inaasahan. Because kapag ang isang tao ay fully surrendered sa banal na Espiritu, gumagawa ang Espiritu ayon sa kanyang nais sa buhay. Amen. It was divine intervention. Kapag meron tayong spiritual discipline,
sinisik natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, yung paghahari ng Diyos sa buhay natin, yung pagsamba sa Diyos ay normal sa atin. Palagi natin ginagawa, mga kapatid. Ang Diyos, kumikilos directly sa iyong sitwasyon kahit hindi mo ipinapanalangin baguhin niya yun. Amen. That is divine intervention. Kasi kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Gagawin niya yung purpose niya. Ipupulfill niya kung ano yung nais niya sa buhay mo. Walang sitwasyon pwedeng pumigil sa Diyos. Kung puspos ng Espiritu Santo, hindi lumalapit sa Kanya. Pero sa mga taong hindi sinisik ang Diyos, magugulat ka. Nagrereklamo sa Panginoon, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Kapag pangit sitwasyon, pare-reklamo sa Lord. Pag okay naman sitwasyon, hindi na naalala natin ng Diyos. Tapos, aasa siya na kapag pangit ang sitwasyon at nanalangin siya, gagawa agad ang Diyos sa buhay niya. Ng result ang gusto niya pa. Hindi pa ng result ang gusto ng Diyos. Kapag ang isang tao ay spirit-filled at spirit-led, ibig sabihin itong si Pablo at si Silas, hinihintay nila pagkilos ng Diyos. Kung anong gagawin ng Diyos, yun ang masusunod. Kung saan pupunta ang Diyos, doon sila pupunta. Kung nasa ang Espiritu ng Diyos, naroon sila. Pag sinabi ng Diyos, lumakad ka, lalakad sila. Kapag sinabi ng Diyos, tumigil ka, titigil sila. That is a spirit-led and spirit-filled believer. Amen. Kapag sinurrender natin yung ating buhay kay Kristo, every area of our lives, gagawa ang Diyos directly and purposefully sa buhay mo, kapatid. Ini-influence ng Lord yung bawat event ng buhay mo. And that is divine intervention. Nagiging involved ang Lord sa mga buhay natin. Gusto niyo po bang ma-involve ang Lord sa buhay mo? Amen. Amen. Yung Amen. Gusto po ba nating involve ang Lord sa buhay natin? Amen. And when God is involved, He will bring specific outcomes sa buhay mo. Outcome na hindi mo akalain na mangyayari sa buhay mo. Yung kahit sa isipan mo, hindi mo pa nabuo yung outcome na yun. Magugulat ka sa gagawin ng Diyos. Magugulat ka sa kayang gawin ng Diyos kapag binigay mo yung buhay mo sa Kanya. Okay? Para kay Pablo at kay Silas, although hindi yun ang purpose nila sa pagsamba nila sa Diyos, hindi yun ang dahilan kung bakit sila nanalangin sa Panginoon, but the Lord gave them an unexpected result. Yun yung breakthrough, ano? Yes. Yun yung breakthrough. Na hindi mo inaasahan, pero ginagawa ng Diyos. Ginagawa ng Diyos sa buhay mo. And there is power in a worshipful heart, mga kapatid. Naniniwala ko ba kayo na may kapangyarihan ang pusong nagpupuri sa Diyos at sumasama sa Diyos? Amen. Amen. So, kilalanin natin. Ano nga ba yung tunay na pagsamba mo na? Kanina pa tayo eh. Sabi ko, there is power in a worshipful heart. Ano sabi sa Romans 12 verse 1? I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ang sabi sa Tagalog, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na, ano daw po? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano daw po yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, hindi pala ang worship ay pag-awit. Hindi pala ang worship ay pagpalakpak ng malakas. Na kung mas malakas ang palakpak mo kaysa sa katabi mo, nalulugod yung Diyos. Hindi pala ang worship ay ang pagsigaw ng hallelujah. Yung ginawa po natin kanina is a celebration of the goodness of God. Kasama ng ating mga kapatid. Ano daw po yung tunay na pagsamba? Isang buhay na banal at
lugod sa Diyos. Ito yung natatanging sakripisyo na tinatanggap ng Diyos mula sa atin kapag pinag-usapan po natin yung pagsamba. Okay? And apart from this condition, mga kapatid, we cannot truly worship God. Ang sabi ng John chapter 4, 24, no? Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ano daw po? Humahanap siya na sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kung nais mo ng spiritual breakthrough sa iyong buhay, kailangan po nating lumakad sa isang buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yan po yung natatanging pagsamba na tinatanggap ng Diyos mula sa Kanyang mga anak. Kung nagsisimula pa lang tayo sa ating paglakad bilang mananampalataya, salamat sa Diyos na narinig mo yung mensahe nito. Be excited. Okay? Because breakthrough is coming to your life. Okay? Breakthrough is coming to your life. When obedience becomes a habit, breakthrough becomes your lifestyle. Amen. Kapag ang pagsunod ay naging habitual sa bawat isang mananampalataya, ang breakthrough nagiging buhay natin. Hindi ito magiging bago sa pakiramdam. Alam niyo po yung tinatawag na new normal? New normal. Naranasan po natin yan ng pandemic. Nagkaroon tayo ng new normal. Sa pag-aaral, naging blended na yung school. Meron ng online, tapos merong face-to-face, tapos isa sa mga naging new normal natin, lahat kailangan nakamask. Sabihin, pag sinabi natin new normal, dati hindi mo ginagawa. But because ito na yung bago, ito na yung standard, ito na yung acceptable, ito na yung kailangan ginagawa mo. And that is new normal. Para sa isang mananampalatayang tumanggap kay Kristo, pinananahanan ng banal na Espiritu, ang breakthrough ay new normal para sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hindi to dapat, ano yun? Saan galing yung breakthrough? Sinong nagbibigay nun? Hindi yun dapat maging questionable sa atin. Para kay Pablo at kay Silas, breakthrough is the new normal. Bahagi mo yun ng buhay nila. Magugulat ka kapag ka ina-accept mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, pinalala mo yung impluensya niya sa buhay mo. Breakthrough comes tuloy-tuloy sa buhay mo bilang isang mananampalataya ni Kristo. Kaya yung dating unfamiliar, nagiging familiar na sa'yo. Sabi ko kanina, maraming Kristiyano hindi nila kilala yung pagkilos ng banal na Espiritu. Pero kung lalakad tayo with spiritual discipline, masasanay ka sa pagkilos ng banal na Espiritu. Malalaman mo kung nag-grip mo na siya. Malalaman mo kung nananahimik na siya. Malalaman mo kung may pagkakamali ka nagagawa sa harapan niya. Mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman niya. Amen? Nagsisimula yun sa ating discipline, mga kapatid. And unconditional obedience is the key to walking both consistently and precisely in God's will. Pag tuloy-tuloy or walang reklamo, walang putol, walang takip na pagsunod yung ginawa po natin sa kalooban ng Diyos. Ito po yung susi natin para makalakad tayo. Ano po? Consistently, tuloy-tuloy, precisely, tugmang-tugma sa kalooban ng Diyos. Kaya po, pag-aralan po natin yung buhay na alugod-lugod sa Diyos. At kapag tayo po sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, dinadala po tayo ng Diyos sa tamang lugar. Yes, sa tamang landas. Kasama ng mga tamang tao. Sa tamang pagkakataon. Kaya po naniniwala ako, hindi nagkamali ang Diyos sa nangyari kay Pablo at kay Silas. Hindi po nagkamali ang Diyos sa nangyari kay Pablo at Silas. Bakit? Because there is an impact in spiritual discipline. May bunga
Yung spiritual discipline na to, nung dalawa na yan. Ang sabi sa John 7:37-39, sa kahuli-hulihan, ang pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay alin po? Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So, noong time na to, na nangangaral si Jesus, of course, wala pa yung Holy Spirit. But He has been promised. No? Ipinangako na po siya ng ating Panginoong Jesus na darating sa buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga po, nung siya po ay napako sa krus, yan, napako siya sa krus, muling nabuhay, dinalaw niya po yung kanyang mga alagad sa kanilang pagtitipon. Tapos, nagpakita po si Jesus doon sa kanyang mga alagad. Ano sabi niya? Kung hindi ako nakakamali, John chapter 20, na peace be with you, sabi ni Jesus. At hiningan niya yung kanyang espiritu sa kanyang mga alagad. He breathed on them, sabi ng Bible. Ibinigay niya yung kanyang espiritu sa kanyang mga alagad. At nung dumating yung araw ng Pentecost, Acts chapter 2, habang nangangaral si Pedro, bumaba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang lahat ng nakarinig at nanampalataya ay napuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sino po sa inyong nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesus? Amen. Ang lahat ng nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesus ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos sa salvation. Amen? Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, nananahan siya sa iyo. At nare-release yung kapangyarihan na yan sa kanyang bautismo. Okay? Nare-release yung kapangyarihan na yan sa kanyang bautismo. At kapag nabautismohan ka ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu, it will flood you from within. Yung tubig na yan dumadaloy mula sa iyo, kalooban, papunta sa iyo, outer man. Sa iyong mga ginagawa. Kapag dumalo yung banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya, dalawang bagay ang kanyang ginagawa. Pinabago ka niya, nagkakaroon ng bunga yung pagbabago niya. Yes. Amen. Amen. Nababago ka at naaapektuhan yung tao sa paligid mo. Yes. If, and only if a person is totally surrendered sa Holy Spirit. Okay? At same is true sa buhay po ni Pablo at ni Silas. Acts 16:25 and 28, about midnight, Paul and Silas were praying and singing to God, and the prisoners were listening to them. May nakikinig pala sa kanilang pagpupuri at pananalangin. Okay? May nakikinig sa iyong pagsamba sa Diyos. May tumitingin sa buhay mo. Kapatid, sa iyong buhay na banal at kalugod-lugod, yung pagsamba mo na yan sa Diyos, may nakarinig siya. May nakikinig sa iyo. Okay? So, nakikinig sila. Ibig sabihin, hindi pribado yung kanilang pagsamba at pananalangin sa Diyos. Hindi, hinahan lang natin, Pablo na hindi po ganun si Silas. O wala, gusto mo ibulong ko na lang sa'yo, Silas. Yung aking panalangin. Hindi mo binulong ni Pablo at ni Silas yung kanilang pagsamba sa Diyos. Pinarinig talaga nila yan. Yun. Alam niyo narinig yun. Pinarinig talaga nila yan sa mga tao. So, sabihin, yung buhay mo, na ginagamit mo bilang pagsamba sa Diyos, dapat nakikita ng mga tao. Amen? Amen. Nakikita ng mga tao. And sabi na, but Paul cried with a loud voice, do not harm yourself, for we are all here.
pinakaloob na bahagi ng kulungan, kung saan naroon yung mga notorious na criminals. Kung ikaw ay isang kriminal, mamamatay tao, serial, kung ano ka man, at naranasan mong mabuksan yung pintuan ng kulungan, nakalag yung tanikala, ano gagawin mo? Ano? Tatakas. Tatakas! Tama ba? Tatakbo. Tatakas lang. Tatakas. Siyempre kapag na, isipin mo, ilang years ka nang nandun, tapos biglang nakalag. Uy, chance ko. Tatakas ka. Tama ba? But because two people are praising and praying to God, ano sabi? Nandun sila lahat sa loob. Walang ni isa man ang nag-isip na tumakas. Why? May binagong puso ang Diyos. Amen. Kapag nakikita sa atin yung buhay ng pagsamba, buhay na banal at kalugod-lugod, kahit pasabihin mong nanonood lang sila, nakikinig lang sila. Nakikinig lang itong mga tao to, hindi to, oy, anong kanta yan? Baka pwede kami sumabay. Hindi ganon. Nakikinig lang at nanonood. But, yung Holy Spirit kumikilos na sa buhay nila. Na hindi nila namamalayan. Nung nakalag yung tanikala, walang may isa mang sumubok na tumakas. And that is the impact of a spiritual discipline sa buhay natin. Amen? Pangalawa. May pangalawang tao pa. And, sabi sa 27, when the jailer walked and saw that the prisoners were open, he drew his sword and was about to kill himself. Supposing, syempre, iniisip niya, katulad ng iniisip natin. Iniisip niya dahil na nakatakas yung mga yun. Makaloko yun eh. Di ba? Makaloko yun, pag hindi yung tatakas. So, pareho tayo ng iniisip ng jailer. No. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Hindi para magpuri sa kanila. No, hindi para purihin itong dalawa na to. But, ang sabi niya, he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Hindi siya lumapit ng may takot at panginginig kay Pablo para purihin yung dalawa o katakutan yung dalawa. Kundi dahil sa takot at sa amazement niya sa Diyos na pinupuri ng dalawa. Sinasamba ng dalawang to sa loob ng puno. Amen. And they said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in the house. This is what we call breakthrough. This is a breakthrough. An impactful life of obedience and a worshipful heart. Dahil sa pagsunod at sa pagsamba sa Diyos, sa pag-aalay sa Diyos ng buhay na banal at kalugod-lugod, it causes the jailer to fell down to his knees at tanungin sila, anong sikreto mo? Anong meron sa buhay mo? Anong gagawin ko para maranasan ko yan? Amen. Yung mga tao man lumalapit sa inyo para tanungin, anong meron? Sabihin, nakikitaan nila ng buhay ng pagsunod. Spiritual discipline. Okay? So, nag-inquire tong lalaki na to. Itong bantay ng kulungan nag-inquire kay Pablo at kay Silas. Anong gagawin ko para ako ay maligtas? Hindi lang siya maligtas, kundi ang kanyang buong sambahayan. Kasama ng kanyang pamilya at lahat ng nasa kanyang tahanan dahil sa spiritual discipline. Yung dalawa na kumikilos, nag-i-intervene ang Diyos sa buhay. Nagdadala ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. So not only
The true worship changes your perspective. Hindi lang yan binabago yung pagtanaw mo sa buhay. Okay? It also impacts the lives of those around you. Tatandaan natin, hindi palaging papunta sa atin. Tama, binabago niyan yung ating kaisipan. Subalit, bantayan natin. No? Bantayan natin yung ating ginagalawan. Nasabi natin na sa ating pagsunod sa Diyos, may mga buhay na babago, may mga buhay na nakakaranas ng pagpapala ng Diyos dahil sa iyo. Amen? So, sabi ng Matthew 7:9-11, dito po ako magtatapos. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if we ask for fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Sino po sa inyo dito yung bago? Wala. Walang bago. Okay? So, lahat tayo tumanggap na sa Panginoon Jesus. Tama ba? Amen. Sabi ko kanina, lahat na tumanggap sa Panginoon Jesus na nampalataya sa kanyang ginawa sa krus, tumanggap ng kanyang Espiritu. Pantay-pantay na kamangyarihan. Okay? The Holy Spirit who brought Jesus back to life. The Holy Spirit who fell doon sa mga tao sa panahon ng Pentecost. Yung Holy Spirit na nagbigay ng kapangyarihan sa mga apostol para ipahayagan ang mabuting balita, para bumuhay ng patay, magpagaling ng may sakit. The same Spirit is within you. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoon Jesus. So, kung hihingi mo sa Diyos yung mga kaloob ng banal na Espiritu, hindi ka tatanggap mula sa Kanya ng makumundo o ng masamang bagay. He is the giver of every good and perfect gift. Okay? Hindi ka tatanggap mula sa Diyos ng masamang bagay. Masyado pong mabuti ang Diyos para bigyan ka niya ng ahas kung humihingi ka sa Kanya ng isla. So let us have assurance dun sa goodness ng Diyos sa atin. Sobrang buti ng ating Ama. Magtiwala na kapag hiningi mo ang kapangyarihan ng Espiritu, mararanasan mo sa buhay mo. So, tayo po lahat ito ngayon. Ang Diyos po hindi nagbibigay sa Kanyang anak, sa mga humihingi sa Kanya ng bagay na hindi niya ipinangako. Niniwala po ba kayo? Na kung anong ipinangako ng Diyos, siya mong tatanggapin. And He has promised to give you good gifts. Sa salin po sa Lucas, no? These good gifts became the Spirit, the Holy Spirit. Ang tanging mabuting bagay na pinagkakalob ng Diyos sa kanyang mga anak, ay ang kanyang Espiritu. Wala na ibang mas mabuti pa sa Espiritu ng Diyos na maranasan ng mga nananampalataya sa Kanya. This is not my ministry, or this is not the ministry of the church. This is the ministry of the Holy Spirit. Kung gusto mong maranasan siya, hingin mo sa Kanya, dumalangin ka kayo sa Kanya. Ikaw at ang Diyos. Hingin mo sa Kanya ang Kanya ang pangyarihan. Because all that the Spirit was and will ever be ay nasa iyo. Nasa iyo. So, malaya kang dumalangin sa Panginoon. Ask Him. So that you will experience that breakthrough sa iyo. Walang posible sa Diyos. Walang posible sa Diyos. Hallelujah. Taas mo yung kamay. Taas mo yung kamay. Ang unang hakbang sa pagbaba ng kapangyarihan ng Espiritu ay pagsuko sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit,
We are nothing without you. Without you. No one has the power to change people. No one has the power to heal the sick. No one has the power to set the captives free, but you. Hallelujah. Sa pamamagitan mo, Diyos, nararanasan namin ang lahat ng pagpapala na ipinangako sa amin ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan mo, Banal na Espiritu, nakikilala namin ang mabuti ang kagandahan ng loob ng aming mga kasalanan. Hallelujah. We surrender everything to you, Lord God. We surrender everything to you. Sa iyong mapagpala at mabuting kamay, Panginoon. Isinusulo po namin, Panginoon, sa aming buhay. Isinusubo po namin ang aming sarili. At ang lahat ng kaisipan, Panginoon, anumang uri ng pagmamataas, Lord God, pinapailalim namin sa kapangyarihan ng aming Panginoon Jesus. Maghari ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Kumilos ka sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We worship you. We worship you. Pwede magsambahin mo, Panginoon. Purihin mo ang Diyos. Sabihin ng iyong labi at ng iyong puso ang lahat ng papuri para sa kataas-taas ang Diyos. Hallelujah! Yes, Lord God. Hallelujah! We worship you. We worship you, Father God. We worship you.
Dalhin mo kami kung saan mo gusto, Panginoon. Hallelujah. Mangyari ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Isinusuko po namin sa iyong aming buhay. Kung ito yung panalangin mo, kapatid, sabihin mo ito sa Diyos. Kung tunay mo isinusuko yung buhay sa amin, ikaw ang manalangin nito sa Panginoon. Nais ng Diyos na marinig ito mula sa iyo. Panginoon, sinusuko ko yung buhay mo sa iyo. Buong-buo. Nais ko na maging normal yung breakthrough sa buhay mo. Nais ko na palagi kong nararamdaman ng iyong Espiritu. Ang iyong damdamin mo, Diyos, naririnig mo. Nais ko, Panginoon, na ang presensya mo ang aking comfort zone, Lord. Iparanas mo po, Panginoon, dito sa amin. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti sa lahat ng Diyos. Yan sa iyong kabutihan, Panginoon, dumadaloy mula sa iyo ang lahat ng mabubuti at perfectong bagay. Patuloy mong buksan ang pintuan ng pananampalataya ng aming mga puso, Lord. Upang maranasan namin, Lord, ang lahat ng kaloob ng iyong Santong Espiritu. Maging ganap at kasiyasiyan ang aming buhay, Panginoon. Habang kami po'y naglilingkod sa iyo, Diyos. Habang kami po'y nagsisika, Panginoon. Habang kami, Panginoon, ay nagdanais ng buhay na banal at kalulugod sa iyo. Itama mo po ang aming daraanan. Itama mo po ang aming isipan. Lord, we surrender everything to you, Lord. In your power, in your strength, Lord God, in your grace, we surrender everything, Father. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Na hindi isa-isa mong ayusin ang bawat bahagi at aspeto ng buhay namin, Panginoon. Sobrang mahal mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord God. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na mayroong nakaraan, na mayroong kasiraan, na mayroong kasalanan, Panginoon, na manatili pa sa aming buhay. Lord God, nung una mo lang, Panginoon, tinignan mo na kami sa katwiran ni Kristo, Diyos. Wala kaming karapatan, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa biyaya na palaging mas matigis sa aming pagkukulang at kasalanan. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa walang sawang pagtanggap mo sa aming Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat sa walang sawang pagpapatawad mo sa aming Panginoon. Nawa, Panginoon, mabuksan kami. Mabuksan ang aming paingin sa tunay mong kagandahan, Lord. Upang kailanman hindi na namin naisip pang bumalik sa maling pamumuhay, Panginoon. Hindi na namin naisip na saktan pa lang namin, Lord. We worship you. We worship you. Jesus. Humihingi po kami sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, tulungan mo kami lumakad sa buhay na banal at katutubod sa iyo. Upang sa bawat pagkakataon, masambakan namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa iyong paghahari sa iglesia ito. Nararanasan namin ang iyong biyaya. Nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Nararanasan namin ang iyong pagtugon, Panginoon. Nararanasan namin, Panginoon, yung pagbabago mo na ginagawa sa buhay mo. At marami pa, Panginoon. Marami pang magandang plano para sa iyong mga anak. We continue to declare your victory para sa buhay ng bawat isang narito. Hindi mo kami pinangakuan ng buhay na walang problema. Subalit ang pangako mo, you will be with us, Lord God. You will be with us always, Lord. Thank you, Jesus.
Christ. Thank you, Jesus. Sambahin ka, luwalhatiin ka. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagtulad. Amen. Sing to the Lord and pray to the Lord kahit anong sitwasyon, kahit anong lugar. Amen. And you know what? Yung worship, yung pagsasamba at pag-aawit, pag aawit natin sa Panginoon, sabi ko nga, last week, hindi ito nakakapagligtas. Hindi ka maliligtas when kumaawit ka at nagsasamba ka sa Panginoon. But it is an overflow of the love of God that He has given to you. Overflow lang yun. Dahil yung pag-ibig na na-receive mo galing sa Panginoon, hindi galing sa atin, galing sa Panginoon, nag-overflow yun. Nagiging papuri, nagiging pagsamba, nagiging panalangin. And same as giving. Sa pagbibigay ng mga kapatid, it is an overflow of the love of God in our lives. Alam niyo ba yun? Now, we cannot give kung walang love na binigay ang Lord sa atin. Basahin niyo yung nasa likod lang ng mga papel nyo. Ang nakasulat dyan, each of you, ang nakalagay, each of you should give what you have decided in your heart to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, sa pagbibigay daw natin, it is not about obligation. Giving is a response to God's love. It is not a religious duty. It is not a duty. It is an overflow of the love that we have to the Lord. So, sa pagbibigay natin, ayan pala yung overflow, din yung lumalabas. Magbibigay tayo. And our God is a generous God. Ang sabi nga sa Proverbs 19:17, God is so generous to us, and when we give generously to Him, His blessings pour back on us. Our God is a generous giver. He is a generous God. At yung mga, kung yung ama ay generous, dapat yung mga anak niya, ano? Madamot? Hindi. Dapat yung mga anak niya ay generous din. And meron pang isang tinuturo sa atin, to give in secret. Na pag nagbibili tayo, hindi tayo dahil pinagpapakita tao lang. Hindi dahil gusto natin makita tayo, pinagpibili tayo, but to give to, sabi sa Matthew 6:3-4, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. So ang Lord gusto rin pala, pag nagbibigay tayo, it is by secret. Kahit yung kalawang kamay mo, huwag nang malaman pag nagbigay yung kanan mo. Amen. So when we give, ulitin ko po, para sa akin, giving is a response to our God's love, and not a religious duty. So, and gusto ko rin i-share yung bago yung verse na yan nandyan sa notes natin. Dyan sa kulay blue. Before yung verse na yan, ito ang sinabi ni Pablo, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Sa Tagalog, ito ang ibig sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ganda. So, let's pray. Hawakan natin ang ating mga ibibigay sa Lord. Ngayon, let's pray and bow our heads. And panalangin natin ang ating mga ibibigay na mga offerings sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sinasambahan namin. Niluluwalhati ka namin aming Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na nagbibigay kalakasan, Panginoon, nagbibigay ng kapangyarihan, Panginoon, nagbibigay ng pagmamahal, Panginoon, kino-comfort kami, Lord God, kino-convict kami, Panginoon, sa tuwing hindi kami gagawa ng hindi maganda, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Salamat sa salita mo, Panginoon, na na-receive namin ngayong umaga. Dalangin namin na ito'y maging binhi, Panginoon, at tumubo, Panginoon, sa matatabang lupa. Ito'y magumunga, Panginoon, at makikita sa buhay, Panginoon, ng aming mga kapatid namin lahat, Panginoon, na nakarinig ng iyong salita, Panginoon.
Maraming salamat po. And Lord, we pray this moment, Panginoon, you are a generous Father. You are a generous God, Panginoon. We pray, Panginoon, that you give us also a heart that is cheerful in giving, that is generous in giving, Panginoon. Give us a heart, Panginoon, puso na katulad mo, Panginoon, hindi madamo. Gusto namin, Panginoon, yung puso, Panginoon, na may open heart. Hindi mapagkuha yung puso sa pagbibigay, Panginoon. Hindi out of obligation, Panginoon, but we do this out of the overflow of the love that you've given to us, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At ito, Panginoon, yung mga kaloob, Panginoon, na maliligaw mo, Diyos, para sa expansion ng iyong kingdom, Panginoon, para sa magagamit, Panginoon, sa mga gawain mo, Diyos. Ikaw na ang bahala dito, Panginoon, lalo na yung pinapanalangin namin, church building, Lord God, hallelujah. Para, Panginoon, na mas marami pang kaluluwa, Panginoon, mas marami pang mga church goers, mga members, Panginoon, mga leaders, Panginoon, na makapagsamba sa mas malaking church, Lord God, sa mas malaking building, Panginoon. Mas marami yung mga kaluluwa na ma-harvest, Panginoon, at makapagpuri, makapagsamba, Panginoon, dito. Maraming salamat, Ama. Alam namin na kumikilos ka na dito, alam namin na gumagawa ka na. Hallelujah. You are working, Panginoon, already behind your back. Salamat po, Ama. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the love. Thank you for the cross, Panginoon. Thank you for the word that you have given to us, Panginoon. Salamat po, Ama. Maraming salamat. Nararapat ka sa lahat ng papuri. Nararapat ka sa lahat ng pagsamba. Nararapat ka sa lahat ng pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Let's continue to praise the Lord, for He is worthy.